na maging parte ng buhay namin, makilala ang katotohanan ng siya magpapalaya sa atin. Salamat po, Ama. Sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So magandang gabi sa bawat isa. So kanina lang nasabi uli ni Sister Beverly na ako yung magme-mensahe. So hindi ako napaggawa ah, ng PowerPoint, no? Pero ano lang naman to, may mga tanong lang tayong sasagutin at ito na may alam nyo ng mga parables. So mahilig ako mag-share at mag-preach about the parables. So ito yung mga bagay na natutunan ko. Talagang makita natin kasi parang yung parables parang ginagawa ng karamihan. Parang, parang kwentong pambata lang, pang Sunday school lang. Pero hindi nila nadidig o yun nahuhukay ng mas malalim yung talagang kahulugan ng mga parables. Samantalang ang Panginoong Jesus ay bago siya mamatay, di ba, yung buong isang linggo na yon o yung the days before na mamatay siya, puro parables yung kanyang tinuturo. No? Puro parables. For example, magsimula sa Matthew chapter 21. So, itinuro niya uh, yung parable ng dalawang anak na inutusan na pumunta doon sa vineyard, doon sa taniman, di ba? Tapos yung the wicked vineyard keeper, no, mga parables yan. No? The wedding feast, okay? Mga parables yan. So, may mga parables na about the parables of the fig tree. May parables yung the wise and foolish virgin, di ba? Tapos yung parable of the talent, hanggang sa Matthew chapter 25. So, itinuturo ng Panginoon yung talinhaga. Doon niya binase yung kanyang ah, mga huling araw, no? Doon sa mga talinhaga na yun yung mga itinuro ng Panginoon about then yung pinakahuling talinhaga, the sheep and the goat. Okay? So, lahat yun, itinuro ng Panginoon na sana pag naintindihan natin, mas lalong lalalim yung ating pananatig sa kanyang muling pagbabalik. Kasi pagdating sa chapter 21, chapter 23, chapter 24, about the second coming, tinuro doon about the end of the ages, tinuro doon, no? Tapos tinuro yung wise and foolish virgin, di ba? Hindi ako magtuturo ngayon ng end times, ano? Pero that be an interesting topic, yung end times. Pero ang gusto kong i-share sa gabing ito is about yung wise and foolish virgin. So yung parable ng matalino at mangmang na mga dalaga. Okay? So dito tayo babase sa ating pag-aaral. Okay. So yan. So makita natin in Matthew chapter 25, uh, of course, bago mag-Matthew 25, may Matthew chapter 24. So sa Matthew chapter 24, uh, itinuro ng Panginoon yung end times. Okay? So bigyan ko lang kayo ng konting background for this. Yung first section ng parable ni Jesus, ang audience niya ay yung mga priests, mga leaders, no, ng Israel. And ang tanong sa kanya, by what authority do you these things? And who gave to you this authority? Kaninong autoridad ka? Bakit nagtuturo ka ng mga ganito? So, kini-question nila yung authority ni Jesus na magturo. Tapos, ang laging pinopokus ng Panginoon is turuan sila yung Israel, yung mga leader ng Israel na mag-repent, repent and enter into the kingdom of God. Ayun ang hindi maintindihan ng mga leaders ng Israel, yung mga priests, no? Yung mga chief priests. Hindi nila maintindihan ano yung ibig sabihin ng Panginoon. So, tinadaan ng Panginoon sa mga parables. So, yung rejection nila sa Holy One of Israel, it results in Israel house made desolate or uninhabited
by God. So judge and sentence from the blood of Abel to Zechariah is on their heads. Kasi may babasa natin yan. For example, in Acts chapter 7, yung itinuro ni yung pinakahuling martir, yung pinatay, di ba? Makita natin doon, in-explain niya lahat. Lahat ng mga pinatay, ng mga pinadala ng Panginoon, ng mga propeta, pinadala ng Panginoon ng mga manggagawa, lahat yun. Pinatay nila, hindi sila naniwala. Hanggang sa yung tinatawag nating 70 AD, yung the city and temple was destroyed. Yung nasira yung templo. Okay? And then, yung second section ng parables ng Panginoon, ang audience niya naman, yung kanyang mga disciples, yung mga leaders. Okay? Mga disciples niya. And the parable comes in an answer. Kasi ang tanong dito, tell us when these things shall be, and what shall be the sign of your coming, and of the end of the world. Okay? Yun yung tanong nila. Kailan mangyayari ang bagay na to, at ano yung mga sign ng iyong muling pagbabalik, at yung katapusan ng mundo. And then, repentance quietly continue as a theme since it is a great divider of destiny found in living righteous or living wicked. So, itinuro ng Panginoon na iba ang destiny ng wicked, iba ang destiny ng righteous. Okay? So, Jesus set the destruction of Jerusalem by a time clock of a generation of 40 years. And nangyari ito about in 70 AD. So, Jesus repeatedly set his second coming in power as a not knowable. Sinabi ng Panginoon na yung kanyang muling pagbabalik ay walang nakakaalam. Walang date. Walang date. So, 5 beses na tinuro to in Matthew chapter 24, verse 32 hanggang 51. But it does have a telltale accompanying sign. Sabi, may mga kwentong Panginoon na parang malaman natin, parang may clue. Parang may clue. So the parable of the fig tree simply states to watch for the sign. So, nung itinuro niya yung parable of the fig tree, meron siyang sinabi na mga sign. Okay, letter A, the sign of the Son of Man, or the thief in the night. So, yan, no? Or the lightning, or the cloud coming. So, yan yung mga sinabi ng Panginoon in Matthew 24, 32 to 51. Then, ano pa yung sign? False prophet or false teachers and false messiah will come. Okay? So, yun yung mga sign. And pangatlo, meron tinatawag na persecution of the righteous. And those having the testimony of Jesus in Revelation chapter 12, verse 17. So may persecution. And letter D is like the days of Noah. Just like the return of the days of Noah. Mababasa niyo in Genesis chapter 6. The unbridled wickedness, di ba? Na sinabi doon sa Genesis chapter 6 na wala nang inisip ang tao, kundi puro masama. Wala na siyang inisip na mabuti para sa kanyang kapwa. Lahat yon ay puro masama ang kaisipan niya. So, yung panahon ni Noah, nagkaroon ng transhumanism and demonic leaders, di ba? Yung nagkaroon ng mga giant. So, dramatic eclipse of light, or they call it the righteousness, no? And there's be a great falling away. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. And the wicked will be swept away and the righteous are preserved. So, marami tayong makaturuan patungkol sa uh, dito sa Matthew chapter 24. Now, we'll go to Matthew chapter 25. Actually, this is my topic. Binigyan ko lang kayo na kasi magkakasunod yan eh. Hindi kung babasahin mo yan, hindi yan isang linggo bago itinuro. Araw lang ho yan. No? Kasi tinuro ng Panginoon yan
yung mga last days niya bago siya ipako sa krus. Okay. So we'll go in Matthew chapter 25, 1 to 13. Baka meron pwede magbasa ng Tagalog. Amen, Tay. Matthew 20, Matthew, ano po? 25 verses 1 to 13. The parable of the 10 virgins. Matthew Okay, 25, 1 amen. to 13. Amen. So, the parable po, ano? Talinghaga tungkol sa sampung dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad na bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit konting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama nilang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Okay. So, itong parable na to ay lagi nyo nang naririnig, di ba? Sa Matthew chapter 25. The parable of the 10 virgins. Okay. So, una, what is the subject of this parable? Ano ba yung tinutukoy sa parable na to? Sabi sa verse 1, it is ang subject lagi, alam ang subject lagi ng parable, isa lang eh, about the kingdom of God. Tama ba? The kingdom of God is like. Oh, lahat ng parables na tinuro ng Panginoon speak about the kingdom of God. Okay? So this is, the parable is the subject is the kingdom of God. And second question, what is the kingdom to be compared to? Saan inahalin tulad yung kaharian? Okay? Inahalin tulad saan? Sa gaya ng 10 dalaga na nagdala ng kanilang ilawan para salubungin ang lalaking ikakasal. Okay? So, ganun daw ang kaharian ng Diyos. It's like, compared to 10 virgins na nakuha ng kanilang ilawan at upang salubungin ang lalaking ikakasal. Okay. Another question is, what are the people of the kingdom doing in verse 1? Ano raw ang ginagawa nila? Ang ginagawa nila, yung 10 virgins, ang ginagawa nila ay nagdala sila ng ilawan. So, yun ang ginagawa nila. So, they took their lamp para salubungin ang lalaki ikakasal. Okay? So, yan. And another question is, who would be the bridegroom be represent be representative of? Sino ba tong bridegroom? Yung lalaking ikakasal. Okay? So, ito siguro.
alam natin ang Panginoong Yesus. Di ba? Siguro magbigay tayo ng ilang mga talata. Let's say in Luke chapter 5. Meron ba pwede magbasa? Luke chapter 5, verse 34 and 35. Luke chapter 5, Sige, pakibasa na rin sa Tagalog. 34 and 35. 34 and 35. Sumagot si Jesus, hinahayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Di ba hindi? Darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Amen po. Okay. So, tingnan natin ibang verse at Matthew 9:15. About sa lalaking ikinasal. Matthew 9:15. Amen. Matthew 9:15 po, sabi po dito. Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasal habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Okay. Matthew 9:15 po. Actually, alas pare-parehas sila. No? Okay. John 3:28 to 29. John 3:28 to 29. John 3:28 to 29. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa Kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Amen po. Okay. So, tingnan niyo yung mga talata. No? Bakit nila ipinapasok yung salitang kakasal? Okay. Tapos pagdating sa Matthew chapter 25, binigyan naman ng Panginoon ng parable yung lalaking ikakasal. So lahat ay tinutukoy ang Panginoong Yesus. Kasi kasama nila ang Panginoong Yesus noong time na yun. Okay? So, they speak about the wedding of the Lord Jesus Christ. So, yung nire-represent dito in Matthew chapter 25, walang iba kundi ang Panginoong Yesus ang ikakasal. Okay? And then ang tanong, another question, who are these 10 virgins? And who are they representatives? Sino ba itong 10 dalaga? At ano yung nire-represent nila? Balik tayo sa Matthew chapter 25. So, tingnan nyo ha. Who are these 10 virgins? Tingnan nyo. Jesus used the word virgin is intentional. Bakit hindi na lang sabihin na kasi virgin means pure, right? And he used the word virgin as an intentional use that word. And this parable is addressing Jesus' own bride. Sarili niyang mapapangasawa. Bride. Or they call it the ecclesia. The called out ones or the church. So means those virgin, ang tinutukoy nito, itong mga Kristiyano. Itong mga Kristiyano. Okay? So tingnan nyo. In Ephesians chapter 5, 25 to 27. Pakibasa po sa Tagalog. Ephesians 5, 25 to 27. Sige po. Sino pong gusto magbasa? 5, Ephesians 25 to 27. 25 to 27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap
Maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. O, di ba? Sino tinutukoy dito na bride? Walang iba kundi ang church, ang iglesia. Di ba? Sa yung bride na tinutukoy dito. Gusto niya i-present ito, iharap sa altar na malinis, not having spot or any wrinkle or any such thing, but she would be holy and without blemish. Okay, tingnan pa natin. 2 Corinthians 11, 1 to 3. 2 Corinthians chapter 11, 1 to 3. Amen. 2 Corinthians po. Second Corinthians 3. 3 tatay, 1 to 3 po, ano? Yeah. Amen. Sabi niya po dito, akala ba ninyo, pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? 2, kayo mismo ang aming sulat ng kami mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na pinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa tapyas ng bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Tama po ba, Tay? 2 Corinthians Opo, 2 11. Corinthians 3, 11 po. 11, 1 to 3. Ayan, 2 Corinthians 11, 1 to 3. Ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva ng naninlang ng ahas. Amen po, Tay. Amen. So tingnan niyo yung verse 2. I betrothed you to one husband to present you as pure virgin to Christ. So ang tinutukoy sa Matthew chapter 25 is walang iba kundi yung church. Tayo. Lahat na nakipag-isa sa Panginoon. Sila yung tinutukoy doon sa Matthew chapter 25. Okay. So, yung virgin na yun, it speak about the church, the ecclesia. Yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 5. So, another question is, why does Jesus say there were 10? O, bakit 10? Pwede bang 3 lang? Pwede bang 1 lang? Okay? Alam niyo po, yung sa Bible, yung number 10, it signifies completeness, kabuuan, or a full cycle, or a period of testing. 10. For example, doon sa wilderness, nagkaroon ng mga tinempt nila ang Panginoon 10 times. 10 beses. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga, tinukso nila ang Diyos ng kumpleto. Hindi na sila nagtira. Talagang kinumpleto nila yung pagtukso nila sa Diyos. So, 14, 19 to 24. Sige, pakibasa nga po. Numbers 14, 19 to 24. Para maintindihan lang natin yung numbers na 10. Numbers chapter 14, Verse 14, 19 to 20. 19 to 24. Yeah. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila.
Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kalwalhatian ang buong mundo, hanggang ano po? 24? 24. Isa man, 22 to 23, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Verse 24, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan kaya makakapasok siya sa lupaing iyon pati ang kanyang angkan. Amen po. Pakiulit nga yung 22. 22, isa man sa mga Ah, nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Amen po. actually, hindi nabanggit yung 10 times. Ha? Pero kung babasahin nyo sa English, kaya nga ito yung problema natin sa translation. Pakibasa nga sa English. Tingnan natin kung sino may English. Kaya minsan yung message nawawala. Kasi nga, pag nag-translate, naiiba. Latin and Anyone can read in English. Yung verse 22 lang. itong NLT and ayubitin na natin. Verse 22. Ito po. Not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times. 10 times. And have not obeyed my voice. 10 times. It's the completeness. Okay? So matindi, di ba? Matindi yung ginawa ng Israel sa Panginoon. Ibig sabihin, kinumpleto nila yung yung pagtukso o pagtetest sa Panginoon. Di ba? Kaya nga minsan, when you study the Bible, wag lang kayo magano ng isang version. So try to have more version. Wag lang sa Tagalog, ha? Kasi minsan yung mga punto nawawala talaga. Okay. So that is a completeness. 10 means completeness or a cycle, a full cycle, or a period of testing. So 10 represent the perfection of kingdom, provision, about the government, about the law. Uh, Marami mga verse, no? Exodus chapter 20, ito yung buksan yan. Verse 2 to 17, Deuteronomy chapter 5, verse 6 to 21. Kagaya nung pagbibigay ng gift ni Isaac, di ba? Yung 10 camel, nabasa niyo ba yan? In Genesis chapter 24. Yung gift niya kay Rebecca, 10 kamelyo. Di ba? Sabihin, completeness. Uh, Tapos merong mga parables, yung 10 plays an integral part of the triplet parable of the lost sheep, the lost coin, the lost son, di ba? In Luke chapter 15. So, in this parable, 10 represent the pure ecclesia. So, yung kabuuan ng church who are waiting for the second coming, for Jesus' return, which are ultimately sorted. Tingnan nyo, ito ay nahati pa sa dalawa. It separated into two separate groups. There's a Matthew chapter 25. Ano yung grupo na yon? Yung matalino at yung mangmang. Yan ang tanong natin eh. Saan ka, saan ka dito? Are you the wise or are you the foolish? Ha? Hindi lang basta buong church eh. Okay? So it was divided into two. The foolish and the wise. Okay? And then another question is, are the unrighteous or the wicked, the sinner living in anticipation of Jesus' return? May makita ba tayo na unbeliever o yung namumuhay sa kasalanan na naghihintay o excited siya na bumalik uli ang Panginoon? Nakita na ba kayo ng ganun? Di ba hindi?
Kahit mga yung, kahit nga yung mga backslider o yung mga nanlalamig hindi sila excited sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya tingnan nyo, baka if you're not excited in the second coming of your bridegroom, tingnan mo yung puso mo. Dahil ang unbeliever, they are not excited. They don't care about it. Right? Noong time ni Noah, meron ba excited sa pag, pag, ah, pagbaha? Di ba? Meron ba excited doon sa pagsakay nila sa arka? Kahit na nga 120 years, walang naniwala sa kanya. Kasi nga, yung puso nila ay madumi. Puso nila ay masama. Puso nila, wala silang pakialam kung babalik o hindi ang Panginoon. But those who are wise, but those who are truly in love with God, they are excited. Right? Okay. So, ang unrighteous, ang wicked, ang makasalanan, ay hindi naghihintay ng pagbabalik. Tama ba? And who keep them busily entertained with self-interest and blinded and bound to the judgment coming to them. Okay? So maraming verses yan. Siguro babasa lang tayo ng ilan. No? Let's say, John 8:12. John 8:12. Hihimay-himay lang tayo ng konti ha. Kasi makita natin sa parable of the 10 virgins. Well, Kaya sila lumabas para hintayin yung lalaking ikakasal. So may excitement doon, di ba? So John 8:12. John 8:12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Okay. So, what is the connection? Ba't sila may dala silang, ano ba dala nila? Anong dala nila? Ilawan. Yun lang ang dala nila. Ilawan. Okay? Pero ang sabi dito, siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino man sumusunod sa kanya, whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. When we talk about the lamp, we speak about the light. Okay? Yeah. So, minsan, nakita natin doon sa parable, yung hindi nag-prepare ng kanilang oil ng langis. That's the problem. Kinapos sila ng langis. Okay? Pero isa, yung wise, ready sila. Tama? Ready sila. They do not know the hour. Meron bang nakaalam sa kanila kung kailan, anong oras darating? Wala di ba? Bigla na lang may sumigaw. No? Sa kalagitnaan ng gabi, meron na lang may sumigaw. Ano yung sigaw? Balot? Hindi. Kasi pag sigaw ka rin sa kalagitnaan ng gabi, balot! Pero hindi yun yung sigaw, ha? Ang sigaw, humanda kayo, parating na ang lalaking ikakasal. Okay? Doon pa lang nag-prepare, doon pa lang nila nalaman yung 5 mangmang, nakakapusin sila. At nanghingi sila doon sa matatalino. Matalino sila, ang sabi nila, baka pare-pareho tayong kapusin. Ibig sabihin, pag binigyan namin kayo, ang tendency, pare-pareho tayong hindi mawawala, pare-pareho tayong mawawalan ng light, ng liwanag. So, mabuti pa, bumili kayo sa labas. Okay?
At kailan dumating ang lalaki kakasal? Sa oras na hindi nila inaasahan. Sa oras na hindi sila prepare. But of course, meron nag-prepare. Pero yung police, hindi nila inaasahan na habang wala sila, habang busy sila doon sa labas, sa pagbili, ay doon darating ang lalaking ikakasal. So they are being deceived or lied to its cooperate act. Okay? So, ganun na nangyari. Nagkaroon ng tinatawag na spiritual darkness or spiritual blindness. Spiritual blindness is the consequence of our rebellion to light. So man is accountable for his blindness because he entered into darkness by rejecting what God has revealed to him as right, as just, and true. Di ba? May mga revelation ng Panginoon. For example, alam ba ng alam ba nung 10 birhen na darating ang lalaking ikakasal? Yes, they know. Kung babasahin mo yung John chapter 14, di ba sabi ng Panginoon, huwag kayong ah, mabahala, no? Nag-prepare ako ng tahanan para sa inyo. Sabi ng Panginoon. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi niya, in my Father's house are many mansions or many rooms. If I were not so, I would have told you that I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will, what? I will come again. Babalik siya. And I will take you to myself that where I am, you may also be. Di ba? So they know. Sabi ko nga sa ibang message ko, they have the opportunity. They have the chance. They have the knowledge. Di ba? Alam nila. Maraming mga tao, they have the opportunity. They have the ability. They have the knowledge. Pero marami pa rin ang foolish. Tama? Nakaraang eleksyon, ng Lunes, marami naging foolish. Maraming, maraming mga, hindi naman nila kilala yung iboboto nila, pero binoto nila. Sinayawalan sila ng budot-budot, binoto na nila. Binigyan na sila ng jacket, binoto na nila. Ganun kapulis ang maraming Pilipino. Di ba? Pero meron din matatalino, right? May bumoto rin naman kay Heidi Mendoza. Oh. Anyway, tapos na election. Okay. May bumoto rin naman sa mga talagang karapat dapat na ito. Pero marami pa rin talaga police. Not the 5 police and 5 wise virgin. Okay, so balik tayo. So, ang nangyari, pag nasa darkness tayo, it is the result of our rebellion. Rebellion is the perverse attitude and action of casting off obedience and submission to God while at the same time expecting and depending on the gifts, endowment, and life God gave to continue without end. Hindi ba kamangmangan yun? Kahangalan yun? Na lumayo ka sa Diyos, nagrebelde ka, pero iniisip mo pa rin na pagpapalain ka o gagamitin ka. Di ba? Hindi ba kahangalan yun? Na ayaw mo mag-submit sa Panginoon, pero you're still asking, Lord, bless me, bless me. Eh, ayaw mo mag-submit eh. Ayaw mo, baka iba mag-bless sa'yo. So, tandaan natin yan.
For example, ikaw ay may sakit. Nagpe-pray ka na, Lord, pagalingin mo ako. Or you command the sickness to go. Pero nung pinagaling ka, andun ka na naman. Iinom ka, sisigarilyo ka, di ba? O kumakain ka ng mga bagay na sama. Panay ang french fries mo, panay ang McDo mo, panay ang fried Jollibee mo, o fried chicken, di ba? Magkakasakit ka niyan. Pero you are asking God to heal you. Oh, hindi ba kamang mga niyan? Yan lang, mga sample ko lang naman yan. Pero kung gusto nyo mag-McDo, tama nyo naman. Okay. Pero yun ang sinasabi natin. Maraming beses na nagiging mangmang tayo na gusto natin na hindi ka nga nagbibigay ng offering mo, ng tithes mo. Okay, God bless you. Tama? Alam nyo yung blessing, ano yan? It is a result of our obedience. Patayin nyo, Deuteronomy chapter 28. Makikita ninyo, if you obey, then this will happen to you. Di ba? If you disobey, then curse will happen to you. Ganun lang po yun. That is the spiritual law. Okay? So, balik tayo. Okay. Uh, it is those who are redeemed, those made righteous and pure, those are chaste, his bride that look forward to his. Okay? Ito yung mga handa. Ito yung mga prepare. Ito yung mga nakapasok doon sa kasalan. So this is the scene Jesus described in this parable, a clear support to all the desire of us, his bride. Okay? Uh, in verse 1, makikita nyo, then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. Okay. So, basa tayo. 1 Thessalonians 2:19. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Sige po, tulungan niyo po akong magbat. 2:19. Amen. First Thessalonians 2:19, sabi po dito, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Amen po. Yeah. Okay. Sabi niya, it is our hope or joy of crown of floating before our Lord at His second coming. Kayo yung katuwaan namin. Kasi, okay, basahin din natin ng 2 Thessalonians 1, verse 6 to 10. First Thessalonians 1, 6 to 10 po. 6 to 10. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami dito. Yun po. Ang mga taga roon, Sabi kapatid, Second Thessalonians. 2 Thessalonians. 2 Thessalonians 6 to 10.
2 Thessalonians po, chapter 1, verse 6 to 10. Ah, Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya, kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patotoong ipinahayag namin sa inyo. Amen po. yan. So, yung mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, they are excited to his second coming. Okay. The question is, another question, how many of these 10 virgins knew the bridegroom, knew of this love, knew of his promise, and he would return for her? So, di ba? Alam nila lahat na darating ang lalaking kakasal. Okay. So, another question is, truly all 10 virgins intended to welcome and join the bridegroom when he came. Okay, lahat sila, intention nila na i-welcome at tumama doon sa lalaking ikakasal. All in the promise of his coming. Tama? So, John 14:1 to 3, yan yung sinabi natin kanina. And yung verse 2, ano ba sinasabi sa verse 2? Balik tayo doon. Pabasa po ng verse 2. Yung 2 Thessalonians po, Second Matthew Thessalonians, 25. ama, Matthew 25 po. Matthew 25. Balik tayo sa parable. Matthew 25, verse 2. Ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 na may matatalino. Verse 2 lang po. Okay. So, 5. Yan lang. 5 ay hangal, 5 ay patalino. Okay. Another question, bakit 5 ang matalino? Bakit 5 ang hangal? Paano sila naging hangal? At paano sila naging matalino? Okay. Sige. Verse 3. Pakibasa verse 3. Verse 3 po. Paano sila naging hangal? Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Okay. Naging mangmang sila, naging hangal sila dahil nagdala ng ilawan pero walang langis. Hindi nagbaon ng langis. Siguro may laman siguro yung ilawan nila pero wala silang reserba. Okay? Kaya naging hangal. Okay. And what made 5 virgin of this wise? Paano naging matalino naman yung 5 matatalino, 5 dalaga? Verse 4. Pakibasa po. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Oh, nagbaon ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Ibig sabihin, may laman yung ilawan nila, pero may baon sila. Yung mga mangmang, yung mga hangal, may laman lang yung ilawan, pero walang, okay? So, tingnan nyo, what determined if this virgin or Christian was wise or foolish? It's about the oil na nasa kanila. Tama? Yung dami ng langis, yung may baon, may reserva, yun ang nag-determine ng pagiging wise
or pagiging pulis. Right? The oil will play the central part to reach God's intended destiny for all that come to Him. So take note, we are on the last days. The question is, are you preparing, and do you have the baon? Do you have the extra oil with you? O baka andap-andap na yung ilawan, maubos na yung langis. At malapit nang dumating ang lalaking ikakasal. Okay, tingnan natin. Ang laki ng kinalaman nito sa pagiging faithful. Kung babalikan nyo, sabi ko nga, from Matthew 21, 22, 23, chapter 24, and chapter 25, ano yan, magkakasunod na itinuro ng Panginoon. Okay, hindi linggo ang pagitan nito. Araw lang. Baka iba, oras lang eh. Okay? So tingnan nyo. Balik tayo ng konti in Matthew 24. Balikan natin yung paurong tayo para makita natin yung story. Verse 42 to 51. Sige, 42 to 51. Sino po pwede magbasa? Anyone? Read. 42 po hanggang 51. Kaya't maghahanda kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Verse 45, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na sa pagbabalik ng Panginoon, ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Verse 49, kaya't sisimulan niyang bubugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Verse 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Verse 51, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga kapag kunwari, doon tatangis siya at nagkakalit ang ngipin. Amen po. Okay, tingnan niyo yung mga verses. Hindi ba pare-parehas yung tema ng Panginoon? About sa kanyang muling pagbabalik. About sa paghihintay. About doon sa pagiging handa. Tama? Yun nga, in verse 42, chapter 24. Therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Alam ba nung 10 birhen, kung kailan darating yung lalaki ikakasal? Wala. Kaya sabi ng Panginoon, and it is like a thief in the night. Parang magnanakaw. O kailan ba dumating yung bridegroom? Kalagitnaan ng gabi. Sa oras na hindi nila inaasahan. In verse 44, therefore you also must be ready. And paano maging ready? May baong langis. Meron ng ilawan. Meron ka ng yung wise man, wise man, sabi doon, meron silang baon na langis bukod pa doon sa laman ng kanilang ilawan. Kaya naging wise sila. Okay? You must be ready. Naging ready sila.
Ano sinasabi dito? They are ready. Okay? Matagalan man dumating. Hindi problema because they are ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Amen? Ang pagbabalik ng Panginoon, gaya ng panahon ni Noah. Alam ba ng mga tao? Alam ba rin ni Noah kung kailan darating yung baha? Hindi. They do not know. Nagulantang na lang sila. At nung dumating na, pinagtawanan pa nila. Okay? Hanggang sa ang mga nasa labas ng arko ay napahamak lahat. Okay. Then, may binanggit siya na another story. Ang sabi niya, in verse 45, sino nga, who then is the faithful and wise servant? So, pwede mo i-connect to dun sa wise virgin. Okay? Ano? Paano siya naging wise? Who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Ibig sabihin, naging tapat siya dun sa pag-aalaga sa kanyang property. Okay. Ang sabi dito, yung faithful servant na yon, blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Ibig sabihin, gumagawa siya na sumpungan niya, natagpuan niya, nadatnan niya, na gumagawa. Ready. Sabi niya, verse 47, I say to you, he will set him over all his possession. But the wicked servant, tingnan niyo ang wicked servant. Halos parehas nung description ng five foolish virgin. Verse 48, but if that wicked servant say to himself, ano, sige, pakibasa sa Tagalog. Tingnan niyo mabuti. Verse 48. Basa po. Ayun yung, ano yung chapter, Pastor? Chapter 24, Matthew 24, verse 40. Yan, Matthew Basa. 24, verse, ano po yung verse, Pastor? 48, 48. 38. Ayan. Sabi dito, ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Okay, what is the mindset of the wicked servant? Matatagalan pa. Hindi pa darating. Di ba? Alam mo, ang daming ganung mindset na inaakala nila, parang yung sinabi ni Pedro, if you're going to read 2 Peter chapter 3, marami nagsasabi na, asan yung pangako? Wala pa, wala pa. Hindi pa dumarating. Di ba? Asan yung promise? Ganun yung mindset ng wicked. Ganun yung mindset ng five foolish virgin. Wala pa naman eh. Hindi pa naman siguro darating yan. Okay lang, makakabili pa ako. Pupunta pa ako doon sa bilihan. Eh, sarado na. Ganun ang mindset. Hindi ready. Sabi dito, if that wicked servant say to himself, my master is delayed. Delayed. Kaya mo na, hindi pa naman darating eh. That is the mindset
of the wicked servant. Ibang-iba yung mindset ng mga nagmamahal sa Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, ang mindset mo, anytime of the day, darating. You are ready. You are ready. Amen? Hallelujah. So, makita nyo, how the household is the one who is vigilant and fully prepared for the master coming, especially if the return tarries or seems delayed. Di ba? In verse 46, ang sabi diyan, blessed is the servant whom his master will find so doing when he comes. And then the parable then is giving emphasis and support this important truth for all the stewards, for all the servants, for all the sons and daughters and temples of God. So ito, matindi mensahe nito para sa atin. Okay? So, balik tayo dito. While the bridegroom tarried or delay doon sa parable of the 10 virgins, delay eh. Okay? Ano nangyari? In verse 5. Balik tayo sa verse 5. Sinong magbabasa? Ayan, sabi dito sa Matthew 25 verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya tinantok at nakatulog sila sa paghihintay. Okay, tingnan. Di ba parehas ng verse 48 ng chapter 24? But if the wicked servant says to himself, my master is delayed. So, pagdating dito, ano nangyari? In Matthew chapter 25, verse 6, as the bridegroom was delayed. Delayed. Ibig sabihin na antala. They all became drowsy and slept. Okay. So, this delay is the root cause for so many many turning away. Okay. This delay is the root cause for so many turning away. Itong delay daw na to, ito yung dahilan ng maraming pagtalikod. Basahin niyan, Matthew 28 at 24. Binasa natin kanina, 48 to 51. Sa 2 Peter chapter 3, verse 3 to 4. Siguro basahin natin 2 Peter chapter 3. Kaya pa ba? Kaya pa makinig? 2 Peter chapter 3. Anong verse po? Sino kung gusto? Verse 3 to 4. 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat nang likhain ang mundong ito. Amen po. Di ba? Sino yung mga nagsasabi na nasaan? It was delayed. Parehas. Matthew chapter 24, verse 48 to 51. At parehas ng Matthew chapter 25, verse 5. Okay? So in God's kingdom, delay served as a test to reveal the quality within His servant. Alam niyo po, yung delay na yon, testing po yan para maipahayag po yung kalidad ng kanyang mga alipin. Kung tunay ba na alipin or
Nagsasabi sila na, wala pa naman eh. Sige, magsaya muna tayo sa mundong ito. So the delay of the bridegroom then become a test of every believers. So testing to ha, yung hindi pa pagbabalik ng Panginoon. It is a testing of vigilance. Ano yung vigilance? Pagbabantay. Okay? Watchfulness. O, parehas lang, no? Watchfulness. Pagbabantay. Pangatlo, preparedness. Paghahanda. Pang-apat, loyalty. Talaga bang faithful ka? Loyal ka? Na kahit alam mo hindi pa dumarating ang Panginoon, yet gumagawa ka para sa Kanya. Okay? And then, being plucked, or we call it courageous readiness to continue against odds. Yung talagang matatag ka na nag-prepare ka, naghanda ka. Kahit itakwil ka na ng asawa mo, itakwil ka na ng magulang mo, itakwil ka na ng mga anak mo, itakwil ka ng mundong ito. Yet, you know that you are ready. Amen? Yan pa ba kayo? Okay. So, tingnan natin. Konti na lang. Some point na lang. Actually, mahaba pa to. Pero isang point na lang yung gusto kong i-share sa inyo. Does God test us concerning His promises? Alam nyo, ang dami sa Bible na delay yung promise.